Hi po, ito po si Attorney Tony Roman. Isang tanong or situationer, bumili ka ng property, paano may nilipat ang property sa pangalan mo? Maraming dokumentong kailangan ipunin at isumite at may mga buwis na dapat bayaran. Kaya makinig ng mabuti, ano ang kinakailangan mong gawin? Una, ipunin ang kinakailangan dokumento katulad ng deed of sale, tax ID number at ID ng buyer at seller, ang titulo, tax clearance, tax declaration, real property tax para sa kasalukuyang taon, photo ng property, sinumpaang salaysay na walang pagbabago sa property, special power of attorney kung iba ang naglalakad ng papeles, marriage certificate o certificate of no marriage, birth certificate, location map ng property at iba pang dokumento na kailangan ng Register of Deeds tulad ng consolidation of ownership or mortgage settlement. Pangalawa, isumite ang notarized deed of sale sa regional office ng BIR. Iko-compute ang BIR ang buwis na kailangan bayaran tulad ng documentary stamp tax, value-added tax, at capital gains tax. May mga forms na kailangan punan. Pangatlo, bayaran ng buwis sa authorized agent bank ng BIR. Kaugnay nito, may mga forms na pupunan katulad deed of conveyance na patunay na inililipat ang titulo sa panibagong may-ari. Tatataka ng BIR ang deed of conveyance. Pang-apat, kunin ang Certificate of Authorizing Registration o CAR na isang patunay na nabayaran lahat ng buwis na kailangan bayaran. Panlima, isumite ang CAR sa Local Treasurer's Office bago bayaran ng transfer tax. I-issuean ka ng Treasurer's Office ng resibo at tatatakan ng Treasurer's Office ang Deed of Conveyance. Pang-anim, isusumite ang mga sumusunod na dokumento sa Registry of Deeds. Number 1, Deed of Conveyance. 2, Deed of Sale. 3, kopya ng mga ID ng lahat ng pipirma. 4. Official receipt mula sa Notary Public na nag-notarize ang deed of sale. 5. Certified true copy ng titulo. 6. Tax clearance. 7. Latest tax declaration. 8. Birth certificate. At 9. Certificate of no marriage or marriage certificate. Matapos mabayaran ng registration fees, maghihintay ng 2 linggo bago makuha ang bagong titulo sa pangalan mo. Pang-7, kunin ang bagong tax declaration sa local assessor's office. May mga assessment fees na kailangan bayaran at kinakailangan mong isumite ang original copy at photocopy ng panibagong titulo, kopya ng lumang titulo sa pangalan ng dating may-ari, deed of conveyance, certified true copy ng panibagong tax declaration, business tax receipt o business permit kung ang dating may-ari ay korporasyon, kopya ng certificate authorizing registration o CAR mula sa BIR, tax clearance at photos ng property na binili. Sana nakatulong ang video na ito. Kung nagustuhan nyo, paki-like and share at i-follow nyo rin ako sa aking mga social media platforms, Facebook, Instagram at TikTok at Attorney Tony Roman at sa YouTube, Attorney Tony Roman, TikTok Lawyer. Hanggang susunod din po sa Attorney Roman, ingat po kayo.